Hello guys! Good morning! Ay magandang tanghali. Today is October 16, 2018. Ayan. Kahapon po kasi nagpa-medical po ako. Kaso hindi ko po nakuhanan yung process kung paano po yung sunod-sunod na medical dito. Kaya naman po humihingi po ako ng paumanhin. Pero ipapakita ko po sa inyo yung kung saan po kami nagpa-medical at yung biyahe. Yun lang po talaga ang nakuha ng ko. Pasensya na po. Pero gumawa po ako today ng Q&A. Question and answer, mga katanong nyo po na nag-comment po at nag-message po sa akin sa messenger mula kay Samboy, Bal, Lovely, Duque at Seminit Acrenas. At tinatanong po nila is, ate, magkano po ba ang sahod nyo dyan sa Taiwan? Yung walang OT, walang kaltas, magkano po yung natitira? Yung walang broker's fee. So, madalas po, pag wala po akong OT, based on my experience lang naman po ito, pag wala po akong overtime, ang sinasahod ko po, pag pang umaga, is fix po siya sa 20,000 NT. Kasi po marami po talagang kaltas yung company namin. Unang-una na po yung company po namin is nagkakaltas po siya ng almost 4,600 NT. Yun na po yung pinaka maliit na kinakaltas po nila sa aming lahat. So, bubuko plus po yung dorm, ma-minus pa rin po yung sa dorm doon. So, pumapatak po na 7 to 8,000 po yung kinakaltas na sinasahod namin. Kaya po, ang linis po na sinasahod ko po pag pang umaga is 20,000 NT. Opo, wala pong overtime yun. Pang gabi naman po, nadalagdagan lang po siya ng almost 2,000. So, papatak po siya ng 22,000 NT. So, enough naman po yung sinasahod ko para sa pamilya ko, para sa sarili ko, pang gastos at may savings na rin po ako natitira. So, ayun na. Mula kay Lovely Duque, ilan buwan po ba bago makaalis papuntang Taiwan? So, ilang buwan ba? Ako kasi nag-apply ako ng January. Nakaalis po ako ng May. Pero hindi lang po isang company ang in-applyan ko kasi pangatlong company po itong in-applyan ko. Kasi yung sa una po, bumagsak po ako sa exam. Yung sa pangalawa naman po, bumagsak po ako sa interview. Ngayon, nung pangatlo ko na pong in-applyan to, so try and succeed nga po ang motto ko. Kaya ayun, nakaalis din po ako, hindi po ako pinanghinaan ng loob. Kaya by February or March, nag-apply ako sa company na to, and then natanggap naman po ako hanggang sa nakapasok ako. So kung bibilangin po, almost 2 months lang po ako nakaalis sa company ito. Pero nung since na nag-apply ako, January, February, March, April, May, almost 5 months. Kaso, hindi naman po siya on process. Applying pa lang po yun. So, yung on process po is almost 2 months. Lalo na po kung wala po kayong problema sa lahat ng requirements nyo. So, ayan. Ang next po, mula kay Lovely Duque ulit, is pwede po ba ang high school graduate? Syempre, opo, pwede po. Ako po, college po ako. Pero hindi ko po siya isinama sa requirements ko na college level po ako. Ang isinulat ko lang po doon is high school graduate lang po ako. Hindi ko naman po sinabi huwag nyo pong isulat, pero kung kompleto naman po kayo ng requirements as college level, bakit naman po hindi nyo pwedeng isulat? Pero kung may problema naman po, syempre, isipin nyo na lang po, kapag may problema po, parang mahuhold po kayo, doon po kayo matatagalan. So, doon na lang po tayo kung saan tayo mapapadali. Opo, pwede po ang high school graduate. Ito lang po. Mula kay Jordan San Pedro. Tagalog po ba ang interview at ano po ang exam? Yan. Guys, pag nag-apply kayo sa abroad, English po ang interview. Madalas po, English. So, kung Tagalog po, sa Pinas lang po may Tagalog na interview. Pero kung mag-a-apply po kayo sa ibang bansa, matik na po yun. English po ang kadalasang interview. So, kung mag-a-apply kayo dito sa Taiwan at interview na po kayo, wag ho kayong matakot na magpa-interview kasi po, hindi rin naman po sila perfect sa pag-i-English. Yun po. Kung barok po kayo, mas barok po sila. Kung dito po kayo sa Taiwan mag-a-apply, go lang po ng go. Wag po kayong matatakot. Even English or Chinese ang kanilang salita kasi basic English lang po kadalasan ang kanilang sinasabi pag nag-interview. Kaya naman, wala po dapat kayong ikatakot. Ang exam po is matik po, English, math. Yun lang naman po. So, mula kay Annalyn sa tingin, ano po ang work mo dyan sa Taiwan? Ang work ko po dito is factory worker. Pero, ang ginagawa ko po, ang position ko po is machine operator. Kalimitan po dito po sa Taiwan na magiging position mo kung babae ka po is machine operator. Yun naman po.
Pero, wag naman po kayong matatakot kung maging machine operator kayo, wala naman po kayong experience. Kung maging production operator kayo, wala kayong experience. Dahil, lahat naman po ng bagay guys natututunan. Kagaya ko po, wala po akong experience as machine operator. Pero po ngayon, marunong na po ako. Alam ko na po yung bawat process as machine operator. So, kaya ikaw guys, kung mag-apply ka dito, wag na wag kang matatakot sa lahat ng bagay. Isipin mo, kaya mo yan. Kung nakaya ng iba, kaya mo rin. So, ayan, next question na po tayo mula kay Judy Ann Romeo. Pwede po ba ang kaluwete? Opo, pwede po ang kaluwete, pwede po ang kanan, pwede po ang kaliwa. Kung ano po yung inaano nyo, basta hindi po siya makakagulo sa trabaho nyo. Pwede. Pwede siya, pwede. Mula kay Loris J. San. Ano po ang company nyo dyan sa Taiwan at ano po ang agency nyo? Okay, doon muna tayo sa company ko. Ang company ko po is Bait Technology. Ang process po nito is IC and wafer. So, final testing po sa IC and then checking po sa wafer. Ano po ang agency nyo? Ang agency ko po is Grand Placement Agency. Opo, sa Pedro Hill po siya matatagpuan. So, wag po kayong matatakot sa pag-a-apply dahil guys, kapag hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Pag hindi mo susubukan guys, hindi mo malalaman kung makakapag-abroad ka. At kung bumagsak ka man guys, huwag kang matakot sumubok ulit. Kasi guys, hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan kung padadai ka sa takot mo. So ayan ang aking motto na nag-a-apply ako. So ibibigay ko sa inyo, ipapamahagi ko sa inyo yung lakas ng loob guys. So kailangan nyo ang galingan. Good luck guys sa pag-apply. Yun na po. So hanggang doon na lang po ang aking Q&A. So isisingit ko po dito yung medical ko po kahapon. Okay guys, bye bye. See you my next vlog. Wag po kayo mag-subscribe. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa akin once na mapanood niyo po itong video ko. And then, ang laki ko po kaya may unan po ako dito para po hindi po makita masyado ang aking bilbil. So guys, ayan. Naglalaba po ako today. May pasok po ako mamaya. Pero mas pinili ko pong gumawa ng video kasi may pasok na po ako. Day off ko po kasi kahapon, hindi po ako nakagawa kasi nga po medical ko. Tapos, nung isang araw naman po day off ko, hindi rin po ako nakagawa kasi panggabi po ako, natulog na po ako maghapon. And then, today ko lang po nagawa itong video na to. So, sana nagustuhan nyo. Kung may mga tanong pa po kayo, mag-comment lang po kayo below and then gagawa po ako ng Q&A part 2. So, ayan na guys. Babush! Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share my videos. Bye-bye! Hi guys! Today is October 15, 2018. Yes. Araw po ng medical namin ngayon. So, I'm here while waiting our service. So, tapos na po kami sa medical. Hindi ko po nagawa ng video. Kasi po mabilis po ng process. I am sorry. Wala nga akong video lang